magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. At syempre bago lahat, mga minamahal ko mga kababayan, binabantay muna po natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. At syempre binabati din po natin maging ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong naging pahayag po ni Supreme Court Associate Justice Amil Lazaro Javier. So, sa inilabas po niyang statement o sa inilabas niyang pahayag, sabi po dito, giniit ni Supreme Court Associate Justice Amil Lazaro Javier na hindi lamang ang applicable officer ang dapat managot, kundi pati ang proseso ng impeachment na isinagawa ng institusyon na nagsampa po ng kaso laban po dito kay Vice President Sara Duterte. So, sinabi po dito o sinasabi po dito na ang pahayag ni Supreme Court Associate Justice Amil Lazaro Javier ay batay sa desisyon ng Korte Suprema noong Pebrero 1 taong kasalukuyan na idiniklara ang paglabag sa saligang batas ng mga artikulo ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So, ipinaliwanag po ni Supreme Court Associate Justice Amil Lazaro Javier ang mga punto pong ito, yung mga bagay na ito. So ayon po sa kanya, hindi lamang daw ang impeccable officer ang dapat managot. Binigyan din niya na kung ang mga opisyal, binigyan din niya na kung ang mga opisyal na maaaring i-impeach ay may pananagutan sa pagkakasala tulad po ng paglabag sa saligang batas, pagtataksil, panunuhol, at katiwalian at iba pang matitinding pagkakasala. Dapat din daw, sabi niya, hindi lamang daw sila o itong katulad ni Vice President o ng isang Pangulo ang dapat na managot, no? So, pinaliwanag niya na hindi lamang sila ang dapat suriin kung ang proseso mismo ay hindi na isasagawa ng tama. So, para po sa kanya mga kababayan, dapat daw na suriin din ang proseso ng impeachment. Ayon po kay Lazaro Javier, ang institusyong nagsampa ng kaso kay Vice President Sara Duterte katulad po ng House of Representatives ay dapat ring suriin sa mga tuntunin ng konstitusyon. Kaya sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, ang unang tatlong reklamo ay hindi na itala sa order of business sa loob po ng 10 sesyon o araw at hindi na i-repair sa tamang committee sa loob po ng 3 sesyon o araw tulad ng pinag-uutos po ng saligang batas na naging dahilan po o naging sanhi ng pagkawala po ng bisa ng mga isinampa nilang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang ikaapat na reklamo yung ikaapat na reklamo naman po mga kababayan ay hindi maaaring burahin ang paglabag o paglabag nito. Ang mga paglabag sa mga takdang panahon ay nagdulot din ng paglabag sa 1-year ban rule na nagbabawal po ng pagpapasimula ng higit sa isang impeachment laban po sa parehong opisyal sa loob po ng 1 taon. So, kaya nga pinaliwanag po ng husto ni Justice Javier na napakahalaga daw ng tamang proseso. Binigyan din po niya na kailangang tiyakin daw ang pagiging patas ng proseso, pagiging bukas ng mga pagdinig at mahigpit na pagsunod sa konstitusyon. Dahil ayon po sa kanya mga kababayan, ang hindi daw maayos na pagpapatupad ng impeachment ay maaaring makapinsala po hindi lamang sa opisyal na target, kundi pati na rin sa tiwala po ng publiko sa lehislatura at sa konstitusyon.
Kaya nga, kung tama po kung mga kababayan, base sa aking pagkakaalala, binanggit din po ng Korte Suprema na ang kahulugan po sa due process at paglabag sa one-year bar rule ang naging batayan po nila sa pagbasura sa motion for reconsideration ng House of Representatives. No? Kung tama po ako, maliban po kay Javier sa hiwalay po na concurring opinion, sinabi po ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, kung tama ako, no, na iniwasan ng Kamara ang one-year bar rule, isang mekanismong nilikha upang balansehin ang pananagutan ng mga opisyal at ang katatagan ng operasyon ng pamahalaan. Kaya kung ako po ang inyong tatanungin, may punto po si Justice Lazaro Javier na ayon pa sa kanya, ulitin ko lang po mga kababayan, na mahalagang suriin ang pagiging patas ng mga proseso. Kaya nga sabi niya, ang integridad ng motibo ay kinakailangan makita at ang wastong paggamit ng kapangyarihan ng impeachment upang mapanatili po ang tiwala ng publiko sa konstitusyon. So, ako naiintindihan ko po to, no? Hindi po tayo pumapanig sa isa. Sabi nga natin, kahit pa tama ang ginagawa mo, kung mali naman tama yung iniisip mo, tama yung gusto mong gawin, pero kung maling proseso ang pagkakagawa nito, mali pa rin po yun. No? So, kung ako po ang inyong tatanungin, ang desisyon po ng Korte Suprema at ang mga naging pahayag po ni Justice Lazaro Javier at Hernando ay nagpapakita lamang po ng mahalagang balanse na kailangan sa ating sistema ng pamahalaan. So, ang impeachment complaint po ay hindi lamang po para lang ipakita ang pananagutan, no? Pananagutan ng isang opisyal, kundi pati na rin po para ipakita na ang mga institusyon po mismo ay sumusunod sa batas. So, sa akin pong palagay mga kababayan, hindi dapat gamitin ang impeachment bilang kasangkapan po sa politika. Dapat po itong ilabas lamang kapag may sapat po na ebidensya at kapag talagang lumalabag sa batas o sa tiwala ng mamamayan ang opisyal. Gayon pa man po mga kababayan, dapat na mahigpit na sumunod din ang Kamara o dapat pong mahigpit na sundin po ng Kamara ang mga prosesong nakasaad po sa saligang batas. Dahil ito po ang nagtitiyak ng pagiging patas at kredibilidad ng buong proseso. So, kung ako po ang iyong tatanungin, ako bilang isang mamamayan, bilang isang lehitimong naninirahan o Pilipino sa bansang ito, ang aking pong payo una, kung ako po inyong tatanungin, mas maganda po siguro na palakasin ang pangunawa sa mga prosesong konstitusyonal. Dapat na mas may parating po sa publiko kung paano talaga gumagana ang impeachment para hindi malito o madaya sa maling impormasyon. Di po ba? Pangalawa, para sa akin, magandang itatag ang mas malinaw na alituntunin na maaaring isaalang-alang ng Kamara na gumawa ng mas detalyadong mga patakaran para po sa paghawak ng mga impeachment complaints upang maiwasan po ang mga pagkakamali tulad ng nangyari dito. Tulad po na nangyari ngayon, di ba? So, para sa akin, maganda din na itaguyod po ang integridad sa lahat ng antas. Hindi lamang po ang mga impeccable officer, kundi pati na rin po ang mga mambabatas na nangangasiwa po ng proseso ay dapat na maintindihan o manindigan sa karapatan at pagiging tapat po sa kanilang mga tungkulin. So, pang-apat,
Kung ako po ang inyong tatanungin mga kababayan, mas napakaganda po talaga. Tulad po ng sinabi ni Justice Xavier na napakagandang balansihin ang pananagutan at katatagan. Tulad po ng binanggit din ni Justice Hernando na sabi nga niya kailangan tiyakin na habang hinahabol natin ang pananagutan, hindi naman natin na binabaliwala ang kakayahan ng pamahalaan na magtrabaho ng maayos para sa mamamayan. So sa palagay ninyo mga kababayan, dapat bang gumawa ng mga pagbabago sa mga probisyon ng saligang batas tungkol po sa impeachment para gawing mas epektibo at patas ito? Iyan po yung aking tanong lamang po. Dapat ba? Uulitin ko. Sa palagay po ba ninyo, mga kababayan, dapat bang gumawa ng mga pagbabago sa mga probisyon ng saligang batas tungkol po sa impeachment para gawing mas epektibo at patas ang mga nangyayari o mga pag-iimbestiga o proseso? Diba? Para maging epektibo at patas ito, diba? So, yan lamang po ang aking munting maipapayo, no? Kung sakali ang ating mga kababayan ay nasa kalituhan pa rin. Alam niyo, nung una, ako'y nalilito rin dito Bakit hindi ma-impeach? Samantalang ang pag-uusapan po natin ay kasalanan o hayagang kasalanan, mayroon naman pong ebidensya. Ang problema kasi dahil mayroon nga po tayong tinatawag na proseso para papanagutin ang sino man, yun, doon tayo sumasablay. Kaya dapat, pagamat siya sabihin na natin totoong nagkasala, dapat yung ating pagsasampa ay nasa tamang proseso dahil maaaring yan pa ang maging dahilan na hindi natin mapanagot yung opisyal na dapat nating mapanagot sa kanyang mga kasalanan. So yun lang po yung punto doon. Hindi po natin dito kinakampihan si Vice President Sara Duterte kasi kung ang pag-uusapan po natin yung tungkol sa katiwalian na sinasabing o pinupukol sa kanya tungkol sa DepEd, ang tanong ba may basihan ba yung kanyang mga pagkakasala doon? Ano bang nakita ng COA? Ano ba ang nalaman ng Quadcom nung iniimbestigahan nila ito? So para maintindihan po natin at hindi tayo magmukhang kinakampihan natin dito si Vice President Sara Duterte, kung ako po ang yung tatanungin, naniniwala ba ako na dapat talagang panagutin si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan? So kung ang pagbabasihan po natin, kung ako po ang yung tatanungin, kung ang pagbabasihan natin yung tungkol sa mga nalaman na tuklasan ng Quadcom, siguro pag-usapan natin yan, para hindi tayo magmukhang parang kinakampihan natin etong si Vice President Sara Duterte. So, kung babalikan po natin yung mga naging issue po, yung mga naging usapin po sa Quadcom o tungkol sa mga inilahad ng mga testigo laban po kay Vice President Sara Duterte sa kanyang mga sinasabi nilang katiwalian niya sa OBP, isa-isahin natin yan. So, base po dito o base po sa aking pagkakaalam, ang unang-una po na napag-usapan po at nakita po at inilitaw po ng COA, yung tungkol po dun sa 125 million, no? So kung tama po ako, nakita po ng COA at ng Quadcom o ng House Committee on Good Government and Public Accountability na may sapat po na ebidensya kaugnay po ng mga katiwalian ng umano'y nangyari po sa OBP o mismo sa opisina po ni Vice President Sara Duterte. So sabi po doon, kung maalala ninyo, meron daw hindi otorisadong paggamit ng 125 million confidential funds noong 2022. So sinasabi na ang pondo po daw ito ay kinuha mula po sa contingent fund ng Malacanang, ngunit walang pahintulot ang 2000 General Appropriations Act o GAA para po sa confidential funds ng OBP. So isa din po sa naging basihan po nila o batayan nila
nila, kung maalala po ninyo mga kababayan, noong August 2024, naglabas po ang COA ng Notice of Disallowance para po sa 73.28 million nito dahil po sa hindi sapat na legal na basihan at dokumentasyon. Ang lahat ng pagbabayad ay naganap sa loob lamang po ng 11 araw noong December 2022 na ikinagulat po talaga ng lahat at kinataka ng lahat. So, pag-usapan naman po natin yung tungkol naman po sa 375 million confidential funds noong 2023. So, napabalita po at naimbestigahan at inilitaw din po ng COA na may mga irregularidad po na yung tungkol nga po sa 375 million confidential funds noong 2023 na mayroon pong audit observation memorandum ang COA dahil sa parehong mga kakulangan po tulad po noong 2022 na kung saan po ay walang detalyadong paliwanag kung papaanong ginamit ang mga pondong ito na nagdududa po sa pagiging hindi po tapat ng mga transaksyon. So, isa din po sa natuklasan yung tungkol po sa hindi po pagsunod sa proseso po ng pagkuha ng mga gamit para po sa satellite office, no? Ang kung maalala ninyo yung 668.197 na mga binili para po sa 7 satellite office ng Office of the President ay hindi sumunod sa procurement law, yung tinatawag po nilang RA o tinatawag nilang RA 9184. So, kung maalala po ninyo, ang Quadcom po ay naglabas po ng kanilang pahayag base po sa kanilang mga natuklasan sa katiwaliang nagaganap po sa OVP. Isa po sa nakita nila o natuklasan nila ay yung tungkol po sa peke o gawa-gawang mga resibo. Ayon po sa pagsusuri ng Philippine Statistics Authority o PSA, 1,322 sa mga 1,992 na mga tanggapan ng confidential funds ng OVP ay walang record ng kapanganakan. Kabilang na po dito mga kababayan ang mga pangalang parang biro o tulad ng Mary Grace. Yung tinatawag nilang naging uso to noon yung sinasabi nilang Mary Grace Piatos na nagpapahiwatig na ginawa lamang ang mga resibo para bigyang katwiran ang pagbabayad ng pera, no? So, isa din po sa nakita nila o natuklasan nila yung hindi po malinaw na paggamit ng 125 million na confidential funds. So sinabi po ng isang opisyal ng OVP na kung maalala po ninyo, ginamit ang pondo para daw sa pagbili ng impormasyon o mga gantimpala o pag-upa ng safe house at mga gamit. So maging ano pa yung sinabi niya doon, safe house gamit, tulong na medical, isa din po yun sa mga nabanggit niya, at pagkain, at mga insentibo. So, pero hindi nila may paliwanag. Ito lang yung masakit doon at masaklap doon. Sa kabila ng kanilang mga sinabi, ganito, ginamit sa ganon, pero hindi po nila mapaliwanag o ng detalyado kung paano ito ipinatupad. At sinasabi sinasabi nila na ang mga bayad ay pinamahalaan ng isang security officer na hindi naman po hindi naman po kwalipikadong tagapamahala ng pondo. Naging issue po yan kung di ako nagkakamali, yung humawak po nito parang ex-general yata, di ba? So, isa din po yung nalaman po natin yung mga naging katiwalian din po ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, di ba? So, pero bago tayo tumungo doon, gusto ko lang po sabihin sa inyo kung base po sa akin naalala, yung mga akusasyon ng sa OVP rin to, kung di ako nagkakamali, yung mga akusasyon po
ng pagbili o pag-upa ng 13 satellite office at 3 extension office. May mga gastos na milyong-milyon para po sa paggamit ng opisina. Tulong sa paglilibing at suportang pang-edukasyon para sa mga scholar di umano. Ngunit may duda pong kung tama at kinakailangan ba ang mga ito at kung wasto ang paraan ng paggastos ng pera. So marami pong sinabi doon, inilitaw si Sara Duterte o si Vice President Sara Duterte na ginamitan niya ng ganito, ganyan, kesyo nagbigay siya ng ganito, scholar, pero natuklasan po, alala niyo yung ghost, yung tungkol na sa ghost student na natuklasan na hindi naman totoo. Ito hindi po galing sa akin, ito ay galing po sa mga balita po. At ito po ay naging usapin din naman, no? So, ngayon, pag-usapan po natin, tulad po ng sinabi natin kanina, pag-usapan po natin yung mga naging katiwalian po ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. So, kung maalala po ninyo, mga kababayan, noong panahon po na si Vice President Sara Duterte pa po ang namamahala po sa DepEd, marami po mga bagay ang nangyari na hindi po dapat mangyari sa isang ahensya na dapat ay para po sa mga bata at edukasyon natin. So, kung tama po ko mga kababayan, sinuri po ng COA ang lahat po ng transaksyon ng DepEd ng mga panahon na yun. At doon nila natagpuan na may 12.3 billion. Ang laki po nito mga kababayan. Yung 1 billion pa lang, malaking bagay na po yan. Ano pa kaya itong 12.3 billion na hindi po maayos na pera mula po noong kumbaga sa hindi mo po mapaliwanag ni Vice President Sara Duterte. Kung di ako nagkakamali, ito po ay mula noong 2022. Ay may problema na, pero hindi lang po naayos. Sa halip ay tumaas pa po. May mga pera na pinigilan silang gamitin kasi baka masama ang mga maidudulot. May mga pera naman po na kailangang ibalik kasi mali ang paggamit at may mga pagkakamali o may pagkakamali pa sa pagkuha ng bayad. So pagdating naman po sa 112.5 million confidential funds, mas lalong nagulat po ang taong bayan o mas lalong nagulat ang mga taga-suri kasi 405 sa 677 na sinasabing tumanggap ng pera ay walang record ng kapanganakan sa PSA. Parang hindi totoo. O parang hindi sila totoong mga tao. May mga pangalan pang nasa resibo pero hindi mahanap kahit saan. May isang bahagi pa ng pondong ito na 15 million sinasabing ginamit para sa youth summit ba yun? Pero ang mga nagsagawa po ng summit ay nagsabi na sila mismo ang nagbayad. Kung maalala po ninyo, nagreklamo po ang pamunuan po mismo ng Armed Forces of the Philippines sa inilabas pong kasinungalingan ni Vice President Sara Duterte o lantarang pagsisinungaling niya doon po sa Quadcom na sinasabi niya na yung halagang yun o 15 million ba yun, kung di ako nagkakamali, ay ginamit daw sa Youth Summit. Pero pumalag po ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at pinasinungalingan nila ito at pinatunayan nila na nagsisinungaling po si Vice President Sara Duterte at ginagamit lamang po ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang mga kasinungalingan. No? Yung mga yung kung di po ako nagkakamali, isa din po sa mga natagpo nalaman nila yung mga tawag nito yes, kadugtong po to nung tungkol nga po doon sa Youth Summit, yung tungkol po sa mga sertipiko na ginamit para po patunayan na hindi po raw alam ng mga opisyal ng militar na ginamit yun. Diba? So may kung di ako nagkakamali, 15.51 million daw na kung saan po ay binigay sa mga informante, pero 2 opisyal ng DepEd ang nagsabing tumanggap sila ng pera cash pero hindi nila alam kung saan napunta. 'Di ba? So yun po yung isa po sa nakita po natin doon, mga minamahal ko mga kababayan, at naaalala ko rin po. So
Kung pag-uusapan naman po natin yung tungkol po sa issue ng school-based feeding program ni Vice President Sara Duterte na may 5.69 billion budget, ang laki. Sa 5 billion mahigit, mga kababayan. Ang ito po tungkol po dun sa binibili niyang kung di ako Nutriban ba yun? At gatas para po daw di umano sa mga bata, ang problema ay hindi po natanggap ng maayos. May na-delay, may hindi naipatupad o hindi na ipadala, o may mga natanggap pa na expire. Kung natanggap man nila ay natanggap naman nila expire na, o may amag na, o pinipeste pa. Di ba? Sayang yung pera. Sayang kasi merong na-delay, merong hindi nakatanggap, kung natanggap man nila, expire na. Inaamag na. Inaamag na. Kaya ako nangihinayang ako sa ano na yun, pera na yun . Biro mo, kakainin na ng mga estudyante. Paano kakainin? Kung bulok, kahit aso, hindi kakainin yun . So, di ba? So, isa din po sa mga natagpuan po o natuklasan po, nakatiwalian po ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, yung tungkol po sa mga proyekto na dapat ay makatulong sa mga estudyante, no, na hindi nagawa o hindi nakatulong. Yung tungkol po dun sa 5.1 billion para po sa gamit sa agham at technical na pag-aaral. So meron din pong 20.547 billion para po sa mga computer na hindi din po na gamit ng mga teacher, na kaduda-duda saan napunta yung 20 billion na naglalaki ang pera po, 5 billion, 20 billion. So yan po ang nangyari. Biro mo yung computer na binadgetan ng 20 billion, mabibilang mo lang sa daliri yung naabutan. Kung di ako nagkakamali, meron pang 1.408 billion para po sa mga paaralan sa liblib na lugar na binadgetan. Pero mabagal lang ang paggamit ng pera. Kaya hindi agad na nakinabang ang mga bata. Kung maalala po ninyo, noong 2023, target silang gumawa ng libu-libong silid-aralan, pero 3% lang po ang natapos. Samantalang sinasabi po ni Vice President Sara Duterte, libu-libong silid-aralan ang ipapagawa niya, basta bigyan lang siya ng sapat na budget. Kundi ako nag-aalala, yung binigay na budget sa kanya para po makapagpatayo siya ng libu-libong paaralan na sinasabi niya, mukhang hindi ko po sinasabing binulsa niya, pero parang nawala na lamang po ng bula yung mga budget na yon na nagkakahalaga po ng bilyon-bilyon. So, kung di po ako nagkakamali, isa din po sa naging usapin tungkol po sa katiwalian ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, yung hindi po napadala ng DepEd yung mga buwis o contribution para po sa kanilang mga empleyado, no? Yung tungkol po sa 1.3 billion na BIR, 3.1 billion sa GSIS at yung 503 million sa PhilHealth at 182 million sa Pag-ibig. Malaking problema ito kasi umaasa ang mga empleyado sa mga bayad na ito para po sa kanilang mga pangangailangan. Pero makikita ninyo yung inaasahan ng mga empleyado ng DepEd na meron silang nakakapagbayad sila sa BIR, sa GSIS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, mukhang hindi po nailagay, mukhang sa ibang bulsa nailagay o nailatag yung pera na yon na budget para sa kanila. Isa po yan. So kaya yung mga empleyado ng DepEd talagang hindi natin masisisi kung bakit sila po may matinding galit po dito po kay Vice President Sara Duterte. Dahil ikaw ba naman sa lahat ng naging kalihim ikaw lang yung gumawa nun. Dati-dati naman wala silang problema patungkol sa binabayaran nila sa BIR kada taon, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, di ba? Pumasok si Vice President Sara Duterte bilang pinuno ng DepEd, nagkaloko-loko na. Nagka-problema na pati yung mga empleyado, di ba? So isa din po sa mga naging usapin o sa mga nakita ng Quadcom maging ng COA, yung tungkol po sa
362 ba yun? 662.8 million na nakasave sa mga bank account na walang autorisasyon. Parang tinatawag mo nilang secret lang na binuo. Hindi alam kung tama ba yun o pagdating naman po sa pagbili ng mga laptop na halaga po kung di ako nagkakamali, ang halaga po noon ay 1.6 1.6 billion. Yes, tama. Nagsuspecha po ang mga tao kasi sa unang bidding ay malaki ang pagkakaiba ng presyo, pero sa pangalawa ay halos pare-pareho na. Parang may pinagkasunduan lang eh. May mga resibo na peke. May mga yan po, isa po yan sa mga natuklasan ng Quadcom, paging ng COA. May mga resibo na nilabas po si Vice President Sara Duterte na peke. May mga pangalang parang biro lang, tulad po ng Mary Grace Piatos, Fernando Timpura, yung ano pa, yung confidential funds pa. Di ba? Yung confidential funds binibigay lang ni Vice President Sara Duterte sa security officer niya, imbis na sa tamang official niya ibigay yung pera, binibigay niya doon sa mga walang kinalaman sa ganung tungkulin. Kaya isa din yun sa pinagdudahan sa kanya ng publiko. Diba? So, alam niyo mga kababayan, marami naman po, kung tatanungin niyo po ako, maraming sapat na dahilan o sapat na ebidensya na pwede nating iano kay Vice President Sara Duterte. Ang problema lamang, bumalik po tayo doon po sa tungkol sa proseso po ng pagpapa-impeach. Sabi nga natin, kapag hindi nga maganda o bagamat may kompleto tayong ebidensya, pag hindi tama yung ating pagsasampa, yung proseso ng ating pagsasampa, maaari pong mabaliwala lamang ito. Diba? So, kaya kinakailangan pag-aralan pong mabuti ng ating mga congressman o dyan sa House of Representatives yung magandang hakbang na hindi po, kasi marami din nagsasabi na kaya ganun dahil mga itinalaga, karamihan ng mga justice dyan sa Korte Suprema ay mga inilagay o nilatag o itinanim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, para hindi po mahulog na ganyan ang maging kaisipan ng ating mga kababayan, marapat po siguro na hindi naman siguro masama na sundin natin yung naging payo po ng ilang mga associate justice ng ating Korte Suprema. Okay, mali po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.